Hi guys, good morning. Kumusta na kayo? Nakatulog ba kayo kagabi? Ako guys, hindi ako makatulog kagabi kasi bukod sa makirot yung mga buto ko. Ako kasi guys, pag nakarinig ako ng hindi magandang salita, yung dinidibdib ko talaga, hindi ko naman sinasadya. Parang tago sa buto. Ang hirap, ang hirap talaga pag nagkasakit ka guys. Gaya sa akin na hindi ko na magawa yung gusto kong gawin kasi hindi nga ako makalakad pag wala akong hinahawakan. Bukod sa okay lang sana kung hindi ako makalakad ng walang muwakan, wala lang kirot, pero sobrang kirot talaga guys. Once na ako tumayo na at magpunta ng CR, grabing kirot. Dinadasal ko na lang kay Lord na bawasan mo yung kirot, Lord. Huwag mo namang tuluyang hindi ako makapunta ng CR kasi paano na guys. Kasi kahit nga sariling pamilya mo, parang di rin makatiis. Yung asawa ko nga, nagrereklamo yan. Minsan, dadabog yan kasi sa kanya na daw lahat yung trabaho. Siyempre, kami lang dalawa dito na iiwan. Mga anak ko may mga trabaho. Yung mga anak ko naman pagdating, punta na sa kanilang kwarto. Siya nga lang naman ang kumikilo, siya naman malingki, siya nagluluto. Pero hindi naman siya naglalaba kasi once a week naman kami naglalaba. Yung panganay ko naglalaba. Minsan pag hindi naman siya makalaba, pina-washing na lang namin. So yun lang naman. Tapos mahaba naman din ang pahinga niya. Hindi lang kasi siya sanay. Dati kasi ako lahat. Kasi nasa trabaho siya. Ako lahat, kahit naman linggo na wala siyang trabaho, hindi naman nag-aano yan, lahat sa akin. Minsan nga guys, wala pa akong sakit, alauna ng madaling araw, gising pa ako kasi bago ako matulog, naglilinis ako ng kusina, naghuhugas. Gusto ko kasi na malinis ang kusina para walang daga. So yun, ginagawa ko lahat. Nagbabantay pa ako ng apo ko kasi yung nanay niya nasa trabaho. Nagbabantay pa ako ng apo. Akin lahat, laba, linis, luto, pamalingke, may tindahan pa, lahat. Kaya siguro guys, ganito ang ano ko. Ano guys, pag ikaw may sakit, tapos na-stress ka, parang lalo kang binabaon. Kasi yung asawa ko minsan, masakit magsalita yan. Sabi ko nga, makalakad lang ako. Magbakasyon ako sa probinsya para doon ako tuloy ang magpagaling. Kaso, hindi nga ako makalakad nang wala akong mahawakan. Mahirap naman na uuwi ako na naka-wheelchair. Tapos mga kapatid ko mag-alaga. Pamangkin ko, hindi pwede kasi sarili mo ang mga anak, asawa. Nagsasawa nga. Ay paano na kung sila. Masarap kasi sa probinsya guys kasi malayo ang tingin mo, yung mga kapitbahay mo hindi dikit-dikit, tapos sariwa ang hangin, sariwa yung mga gulay. Dito nasa bahay ka lang, tapos kung ano-anong naririnig mo, sobrang ingay pa dito guys. So sabi ko na siguro kung nasa probinsya ko, gumaling na ako kasi dito boring, tapos hindi pa maganda yung paligid, maingay, mainit. Pag nasa probinsya ka, sariwa yung hangin, sariwa pa yung kinakain ng mga gulay. Dito guys, kasama ko yung asawa ko kasi dalawa lang kami dito sa bahay pag-araw, pag may pasok. Minsan yung apo ko pag walang pasok, dyan lang naman siya sa taas. Na-stress ako. Parang sobrang higpit niya. Kahit naman nung wala pa akong sakit, sobrang higpit. Hindi ka yung kagaya ng ibang asawa na nagagawa yung gusto nila. Ako hindi.
Kaya, na-stress ako guys. Ay, totoo pala yung pag may sakit ka, tapos na-stress ka, lalo kang nagkakasakit. Parang hindi ka gumagaling. So, yun lang guys. Sinishare ko lang sa inyo yung journey ko. Bye! Salamat! Thank you for watching.